cake. Coffee tayo. Huwag mo kawakan. I'm mad. Sorry na. I can't take this. Sorry na. O, sige na nga. Halika na. Alamin natin ang the moves ni Chong Joey pagdating sa panliligaw. Buti pa bukas lalabas kita. Lahat ng babae, if you ask them 3 categories na gusto nila sa lalaki, almost all of them will have the same answer sa tatlo. Ano yun? Number 1, the guy must have abundance of sense of humor. Bakit naman namin kakaya ang aming mga kismart? Ha? Mga lalaki kami, hindi kami nahihiya dyan. The guy must be mature enough for his responsibility. Yes, tama. Ako mga anak. Pasensya na mga anak. Ha? Hindi lahat bigay-bigay ng Panginoon. And the guy must have security. Security? Security. In a sense na kahit pa paano meron kaya niyang buhayin. Yes, yes. Yung tatlo lang yun makuha mo, mapapa-inlove mo halos lahat ng babae. Parang totoo naman. Tama naman. Gusto mo ng rap, ha? Tip number 2 ni Chong, walang kamatayang pick-up lines. Maging rap. Kung ano tayong dalawa na lang. Wala namang magagalit. Sige. Tayong dalawa na lang. So, kung gusto mo akong ligawan or pa-inlovein, ano yung 3 words na gagamitin mo para ma-convince akong ma-inlove sa'yo? Unang-una kung gagawin sa'yo siguro na, patay na ba ako? Bakit naman? Kasi parang anghel ang nakikita ko eh. Narinig ko na rin yan eh. Pero gumagana siya. Gumagana pa yun. Gumana siya noon. Pangalawa, para kang star. Star? Bakit? Nagtitwinkle-twinkle ka sa mata ko eh. Ha? Cute yun. Ayan, ngayon ko lang yan narinig. Okay, anong pangatlo? Sana unan ka na lang. Bakit naman unan? Para yakap kita kagabi. Guys, naguguluhan ako. Kung bumilib ang marami sa mga legal moves na yan ni Chong Joey, una muna siyang nagpahanga sa kanyang mga the moves sa hard court. Playing power forward, wearing jersey number 66, Joselito Perez Marquez. Pero sa mundo ng showbiz, mas nakilala natin siya bilang Joey Marquez na sumikat din sa bansag na Chong. Chong Joey, okay lang po ba ikwento nyo sa amin kung paano kayo nag-umpisa sa pagbabasketball? Number 1, basketball. Hindi yan first choice ko eh. Unang choice ko talaga playing tennis. Eh nagkataon lang na mataas ako. Nung one time nakita ko ng coach doon, Coach Rod. Sabi niya sa akin, nilapitan niya ako. Sabi niya, you wanna play basketball? Sabi ko, I don't know how to play. Hindi, mataas ka at pwede kitang turuan. Train niya ako ng 3 months, 4 months. Tapos pinasok na niya ako sa varsity team namin as junior. Mula sa paglalaro sa kolehiyo, nakapasok ng Philippine Basketball Association si Joey taong 1981. At makalipas lang ang 5 taon, nakasungkit na siya ng kampyonato bilang miyembro ng koponan ng Ginebra. Ano po yung pakiramdam na habang nasa PBA kayo, nandun kayo sa talagang napakasikat na mga team? Ang sarap ng feeling. Yun ang pinakamasarap talagang gawin, yung pinaka-gusto mo, pinaka-nag-i-enjoy ka at the same time, kumikita ka. Pagkatapos ng 7 taong paglalaro sa liga, graduate na nga si Joey sa pagbabasketball at pinasok naman ang kulay na mundo ng pag-aartista. Mukha ba akong baliw? Tita ha, for your information, for 2 consecutive years, I was nominated. Paano po nag-umpisa yung nagbabasketball kayo tapos naging artista na rin kayo? O si Richard, kaibigan ko yan eh. Si Douglas, kaibigan namin din. Nanonood sila parati. Magte-taping yata si Richard ng comedy show sa Channel 2, ABS. So sumama ako. Wala lang magawa eh, sumama ako. And only to find out na magte-taping nila palibasa lalaki yata. Ang totoong cast doon, si Richard, si Miguel, at saka si Gabby Concepcion. Hindi dumating si Gabby dahil may previous commitment, kailangan nila mag-taping. So si Direk Johnny Manangan approached me. I was there eh. Sabi niya, di ba basketball player ka? Opo, sabi ko. Gusto mong subukan dito? Regal Drama Heart presents Joey. Isa pa yun dahil gusto ko mag-drama. I beg the pardon of yours. Para sabihin ko sa iyo kung showbiz lang ang pag-uusapan, sa dami-dami ng angka ng showbiz namin, walang tatalo dito maliban sa mga Salvadors. So pinag-aralan ko yung script, pati yung dialogue ng kasama ko, alam ko.
So, sinubukan kong mag-ad-lib na gustuhan ni Direk. Hahanin ko pa yung taglamig kung wala naman nagpapainit. Mula nga noon, nakabilang na si Joey sa ilang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Girlie, tapos na kalating araw, tulog ka pa rin? Sa lahat ng mga ginawa niyong projects for television or for showbiz, ano yung mga talagang tumatak sa inyo? Palibasa, Elizabeth Camong pangalan? Oo. Mayaman? At babae? Kailangan tulungan yan. kung ka lang, Nagkaganyan ka na naman. Kinakalculate ko nga itong aming kinita rito. Ano ka? Talaga. Baka yumaman ka na niyan. susumbong kita. Wala ka bang gusto mabago sa sarili mo o ano? Bakit? Kumakapal ba ko? Ha? Pamabubig ko lang kahapon Yan yung mga enjoy akong ginagawa kasi ang maganda kasi doon, we don't depend on script eh. Nag-depend lang kami sa sarili na yung mga salita at ad-libs. Bibigyan ka lang ng pattern ko na bahalang patawa. Ako, Mimi, mag-ingat ka. Morena ka. Si Joey Marquez, unang-una, mabait. Masarap kaibigan yan at paglalabang ka niyan. Remember the good old days. Ang dami namin pinagsamahan yan. Di ba nasubok niya rin yung mga somehow dramatic roles din? Oh yeah. Mahal na mahal ko po kayo. As an actor, sabi ko, kailangan pala pag-aralan mo rin. It's never-ending learning na kailangan lahat ng versatile ka. Lahat ng role kaya mong gampanan. Pero sandaling iniwan din ni Joey ang showbiz para naman pasukin ang politika. Taong 1992 na maging Vice Mayor si Chong at di nagtagal, nagsilbing mayor din ng Parañaque City. Nung first year na hindi ko kalaing manalo ko, eventually after that, sabi ko, I'll run for congressman kaya. So I did. Kaya lang, unfortunately, mas malakas yung kalaban ko noon. Hindi naman kalaban, katunggali. Siya ang pinili. So after that, sabi ko, ayoko na. Sarado ng pito niyo sa politika? I think I served my best as a public servant, not as a politician. Kaya sabi ko, it's better be out of that at saka do something else